Dagang salamat po. Thank you so much. Ay, yes, Mami. Anong pong balita? Picture daw po. Picture daw po. Ulun, 5, 4, 3. Thank you. Alam mo ba, hindi ka na sumuko puso ko. Ayong hapon po. Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasa tanabi ko, mukhang delikado na naman ako. Yes, may bago material si Tisoy. Tisoy! Hindi ka na sumuko. Oras pa lang. Hindi, yan na. Let's go, Alden. Alam mo ba, hindi ka nang sumuko ang puso ko. Hello KFDen fans! Ito na nga ha, kinanta ni Pops Alden mga kasembreros ang theme song nila at parating kinakanta rin dati ni Ma'am Catherine, no? Sa promo ng Hello Love Again mga kasembreros, itong Dilaw ni Maki na kung saan nga ay paborito niya rin nakantahin ito mga kasembreros. So nagsabog din ng kapugian at saka kakulitan mga kasembreros itong si Pops Alden kasi nga dito na una niyang kinanta yung Dilaw, tapos pangalawa yung I'm Going Home na nakita ko dito ay parang nagvi-videoke lang yung Box Office King, no? At saka may isa pa doon na after niya kinanta yung Dilaw ay may nakita siyang parang winawagayway na libro na kung saan ay parang niya dati, parang siya yung isa sa mga publishers yata mga kasembreros or binibenta sa kanilang library, kung kaya ay tinawag niya yung yung may-ari ng libro, tapos pinirmahan niya mga kasembreros. And then after nun ay kinanta niya naman ang I'm Going Home to the Place. So diba yung pag-videoke, ito yung parati niyang kinakanta mga kasembreros. So parang siyang nag-videoke talaga. So ang kulit ng kapapain yung Pops Alden. And then yung kakulitan niya naman dito na isa, sabi niya, yes mami, ano balita? After niyang kinanta yung I'm Going Home, tapos sabi niya, picture daw. Tapos parang medyo natagalan si mami na pag-operate ng kanyang cellphone. Sabi niya, 5, 4, 3. Parang ganun kasi syempre nag-hold din sila sa oras mga kasembreros. Talagang limited lang kung gantong oras lang siya dapat tatapusin mga kasembreros. And ang kulit dito kasi after nung di ba nag-picture taking na silang lahat. Tapos parati siyang mayong hapon, dagang salamat, parang nag-learn siya ng konting Bisaya mga kasembreros kasi ito nga ay nasa Davao sa SM Lanang mga kasembreros. Tapos yung pinakalasa dito nakakulitan yung yun di ba yung mga tao parang ayaw magtatayuan na dapat lahat kasi yung mga picture group picture mga kasembreros yung lahat na nasa SM Lanang sa Convention Center sa loob mga kasembreros. Tapos sabi niya, palihog man picture ba? Ang kulit niya magbisaya mga kasembreros si Pops Alden kasi nga di ba Tagalog talaga siya. So parang medyo baluktot na ang kulit na ang cute niya pakinggan mga kasembreros. So ito yung ibang mga naka-flash sa inyong screen ay yung pagdating niya, no? At saka dinudumog ng tao, parang lang talaga promo lang Hello Love Again pa rin mga kasembreros kasi sobrang dami ng tao, hindi pumapalya yung pagdagsa ng tao mga kasembreros. So isa pang kakulitan niya dito yung parang may nag-offer sa kanya in-upload ito ni Miss Nate na may nag-offer sa kanya ng pagkain para sa kanya. Sabi niya, sarap niyo no? Sabi niya ganun. So ang kulit talaga ni Pops Alden. So yun, picture sila na kulay blue ang yung kulay ang suot ni Pops Alden na sobrang neat niya tingnan mga kasembreros. And then ito, yung Macdo Binyan ay nag-share pa ng kanilang video clips kahapon kasi nga 6th anniversary nila kahapon mga kasembreros, kung kaya gumawa sila ng parang video tribute sa kanilang pagdiriwang na 6 na taon. Parang kailan lang 6 na taon and counting pa ito mga kasembreros kasi talagang binibiyaan ng blessings ang inyong Pops Alden mga kasembreros. Tapos ito nga yung may pakain and then pa-blessing at saka led by a priest mga kasembreros. So talagang binibless ng Panginoon itong ni Pops Alden.
Tapos syempre no, yung mga staff ay happy 6th anniversary yung yung Macdo Binyan, mga staff and crew niya mga kasambreros. Sobrang no, siguro pag andyan si Pops Alden talagang nagpa-picture din sila kasi nga kapaamo nila at saka parating andyan kung may time si Pops Alden mga kasambreros. So sobrang fulfilling yung mga ganitong ginagawa ni Pops Alden. Actor, biker, runner, director, board of trustee sa kanyang tapos CEO, chief executive officer, businessman, piloto, pa nga ba lang yung hindi pa natatahak na landas or trabaho ni Pops Alden. Businessman talaga, no? Businessman, actor, tsaka multi-awarded pa talaga mga kasos. Hindi lang siya ordinaryong actor but multi-awarded. So siya talaga yung number 1 talaga yung na-endorser ng kapapasalalaki mga kasambreros sa showbiz industry. Maging si Ma'am Catherine man ay may pantapat, no? Hindi mahihiya si Pops Alden na tapatan ang Mrs. Fulkerson kasi meron siyang pambato, no, when it comes sa status mga kasambreros. Pero syempre no, ang ugali talaga ng pagiging humble at God-fearing mga kasambreros at very kind. Alright, so si Ma'am Catherine naman ito, no, hindi ko na i-share ito. May ginawa ang isang fan dito na sobrang kulit, no. Si Ma'am Catherine ay para silang hari at reyna ni Pops Alden, tapos yung pare-pareho sila ng formation ng kamay, no, at saka yung parang hasyendera siya mga kasambreros. Sobrang lupit, parang Pirates of the Caribbean ang kanyang outfit dito mga kasambreros. Sobrang lupit na ginawa ng isang fan mga kasambreros na compiled version. Alright, so yan lang po sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Iwan Man ng Magulang. Medyo sarcasm. Psalm 27 verse 10, When my father and mother forsake me, then the Lord will take care of me. Sa Tagalog po, itakwil man ako ng aking ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. So ang verse na ito mga kasambreros ay napaka-misteryoso, baffling, at saka wondering ang verse na ito actually. Pero ito po ay parang isang encounter ng profound declaration ng pag-asa, ng assurance na sigurado tayo mga kasambreros na nagre-resonate, no, sa malalim na understanding of God's unwavering support. Parang yung magulang dito, yung nanay at tatay, kapag iniwan tayo, parang sila metaphor at saka paghahambing lang mga kasambreros na to the sense na kahit naiwan tayo ng pinakamalapit sa ating buhay, God will still be there. So ganun po siya. Pero syempre no, bilang mga magulang, bilang mga anak ay hindi dapat maging irresponsable ang mga magulang sa anak mga. So ganun din po ang mga anak sa magulang. And ang verse na ito ay nagsisimula sa somber reality na kapag tayo po ay iniwan ng ating nanay at tatay, ay nag-bring, nag-enlighten sa atin mga kasambreros. In fact, mga kasambreros, ang verse na ito ay nagsiserve ng highlight about sa katotohanan ng buhay. Kasi hindi naman lahat sa atin ay parang nakapiling ang magulang, minsan na kailangan na magtrabaho sa abroad, minsan separate, no, kagaya sa akin, hindi po ako lumaki sa aking mga magulang mga kasambreros. Doon ako lumaki sa aking father side na mga tiyo, tiya, mga lolo, lola, mga kasambreros. We all experience moments when we feel alone or even rejected by those we love the most. So, lahat tayo nakaranas ng rejections. Maaring sa trabaho, maaring sa kaibigan, maaring sa pamilya. Kung ba mas masakit sa lahat mga pamilya, mga kasambreros. Kung kayo nagkakaroon ng dysfunctional family, no, broken family, mga kasambreros, kapag ang mga magulang ay hindi nagkakaroon ng tamang understanding. So dito ito tatama mga kasambreros na itakwil or iwan man tayo ng ating mga magulang, ng ating nanay at tatay, ang Diyos po natin ay andyan pa rin. So we all experience, so sabi dito, it shows us that even in our darkest moments, when we feel forsaken, iniwan, God's love and care for us does not waver. So the verse swiftly shifts from a message of potential loss to one of great hope, stating, then the Lord will take care of me. So
ano siya ang unang stanza negative, 'di ba? Tapos binawi agad ng Panginoon sa second stanza na then the Lord will take care of me, or si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. So may kakilala ko actually yung best friend ko ng college, talagang itinakwil siya talaga ng kanyang magulang kasi nga parang forbidden yung relasyon ng magulang niya. So graduate siya ng cum laude, pero yung magulang niya, nanay tatay niya, never siyang pinuntahan or never umattend ng kanyang graduation, kahit na he was really eager and expecting na pumunta ang kanyang tatay. Pero wala talagang iniwan na siya ng kanyang, yung tatay niya na pinuntahan niya is nag-summer siya doon para nagtrabaho, tapos binigyan lang siya ng 500, no, college na siya, graduating 4-year course. Tapos yung nangyari doon is hindi talaga pumunta yung tatay niya kasi parang nag-aaway sila nung madrasta or ng stepmother niya. Yung tatay niya at yung present na wife niya ay nag-aaway dahil sa kanya na anak ng kanyang tatay sa unang asawa. So kaya hindi na niya papapinwersa na talagang umattend yung magulang niya, mga kasama. So this psalm offers us valuable lessons to nurture our spiritual lives and enhance our emotional resilience. One powerful lesson is the importance of turning to God during times of distress. So kapag tayo po ay iniwan, alam natin na inabandon na tayo ng ating magulang. So kung parang time din yun, or perfect moment sa atin na let's turn to God, no? Yun yung time na parang ginawa kang broken ng Panginoon para lumapit tayo sa Kanya, and then He will make us whole. Ganun po. Kasi ang trial sa atin, inalaw ng Panginoon yun for a reason. And He has the perfect reason. So kung hindi tayo lalapit sa Kanya, in times na parang rejected tayo, iniwan tayo ng pinakamamahal natin sa buhay, ay mas lalo magiging miserable ang ating buhay. Kasi kapag mga tao, no, iniwan na magulang, tapos pumunta pa sa barkada na bad influence, so mas lalong lumala ang kanyang situation. Kapag tayo iniwan, on the other hand, ay dapat ay maghanap tayo ng mga kaibigan na nagsisimba, ng mga kaibigan na malapit sa Panginoon, may pananampalataya sa Panginoon. So madidirect tayo at madadala tayo sa tamang landas. Whereas kapag tayo po ay pumunta sa mga lasinggero, mga bad influence na mga barkada, mga kaibigan, ay nako, pagsisisihan mo lalo, mga kasamiras, at nalulugmok ka sa pagiging masama sa lipunan. So as we reflect on our lives and the various relationships we navigate, let us remember the importance of holding on to our faith and community. No matter the trials and tribulations we face, let's remember to trust that the Lord will always take us up and care for us. So given na yun, mga suras, at saka walang duda, no? 100% sure, 200% sure, mga kasambreros, yung salita ng Panginoon na iingatan tayo ng Panginoon kapag tayo ay dumulog sa Kanya. Kasi minsan nasa trials na nga tayo, pumupunta pa tayo kung saan, naglalasing, nagiging hindi tayo nag-aaral na mabuti kasi walang pantustos, no? Ito yung kadalasan talaga nangyari sa ating sosyedad ngayon, na kapag yung anak iniwan na magulang, so wala ng pantustos, so nagtatrabaho ng maaga, so kawawa talaga, mga. So that is why let's pray ng ating mga magulang and the future generations na yung mga anak natin maging Christian sila, no? Maging matatakot, may takot sila sa Panginoon, divine fear or holy fear, mga kasambrer, sa Panginoon, at may pananampalataya sa Panginoon. Kasi parang legacy yun. Kapag yung anak mo ngayon tinuruan mo ang salita ng Diyos, tapos yung anak mo na magiging nanay at parents din sa susunod, so sila rin tuturo na yung mabuting asal or yung pananampalataya na meron ka, because tinamnan mo sila ng pananampalataya ng Panginoon sa pamamagitan ng Holy Bible and tamang pananampalataya, mga kasambreros. Alright, so naman po in the meantime, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, caring name of the Lord Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next time. Paalam po. I love you.